Thursday. Gising ako ng 2:45 na pahaba. Dapat magigising ako ng mga 1 eh. Pero wala yung napapa yung tulog ko. Pero anyways, good thing naman yun. Kasi nga, pag mahaba tulog, mas maganda buhat. Usually, diba? Diyan. Sarap kay Jen Sorima. Natutulog bago mag-deadlift. Mamaya gagawin ko ulit yan. Matutulog ulit ako bago mag-deadlift. Primary deadlift mamaya. So meron lang tatakbong RPE 5 to 6 ang yung 225. Mamaya hopefully mabilis, maayos, malinis. So at the moment may papadala lang ako sa LBC. May mga orders kailangan kong i-fulfill. So ayun na, tapos na yun yung LBC min. Sobrang lapit. Tatabi lang siya ng simbahan. So, medyo nag-big fail kanina. Nakita nyo naman, nilinis ko. Ilagay ko yung RAM. Ending, hindi na bumukas. So, hindi nataranta ako. So, akala ko, may siyempre second hand yung nabili kong RAM. Ending, hindi bumukas. So, nataranta ako ngayon. Buti na lang, to the rescue yung tropa namin. Shoutout kay Jonaldo. Kaya kayo, mag-invest kayo sa kaibigan. Sobrang solid ang investment ng kaibigan. May mahuhugutan kayo pag nagka-problema kayo sa parte ng buhay nyo, men. So yun, sinundo ko. Then ayun, ayos na. Moment of truth kasi tinanggal, kinalas yung mother, kinalas namin lahat tapos nag-trial and error. Hanggang sa na-found out namin, may settings lang na kailangan i-on dun sa CPU para ma-accommodate niya si 32 gig ng RAM. So ngayon nabasa na. Ngayon, ikakabit na namin sa case. May mga chance kasi kapag binalik mo sa case, may hindi na naman gagana. Pero hopefully na maayos na. Ngayon, inaayos pa lang. So babalita ako kayo mamaya kung anong mangyayari. Pero hopefully maayos na. Pero based naman sa kanina, na-read naman na lahat ng RAM. So let's see. Pero anyways, medyo na late na ako nagbuhat kasi nataranta ako kanina. Kailangan ko nang maayos yung PC. Dahil talaga to sa Throne and Liberty, men eh. Kakagustuhan ko maglaro ng smooth ng laro na yun. Men, maganda kasi, men. Kasi open world siya. MMORPG na open world. Sobrang lawak niya, men. Marami siyang pwedeng gawin. Like, hindi yung as is lang yung gamit. Ngayon, normal na MMORPG na limited lang. Yun, sobrang lawak ng ano. Kasi dalawa yung weapon option mo eh. Kumbaga, pwede ka mag-mix and match. Kaya ako siya nagustuhan. Nag-release to end of 2024. So, medyo bago-bago pa. So, kapag naglaro ka ngayon, hindi ka ganun ka-behind. Kung hindi ka naman mag-pay to win. Parang sore pa rin yung hamstrings ko. Ewan ko kung dahil sa sobrang tagal makaupo o dahil sa SBD session ko. Naman ganun kabigat yung SBD session ko last Monday. Pero, ay, joke lang. Huwag tayo na maayos. Ating 125, 175, 225. Ito na tayong 225 mga bossing.
So ayun, today. So medyo maaga tayo nagbuhat ngayon. Wala naman kasi masyadong ginawa ng pagising ko. Oh, by the way, naayos na ang aking PC. So, nag-read na siya. 32 GB. So, parang may kailangan lang pala i-on dun sa settings ng BIOS para ma-recognize yung 32 GB. Saka na-try ko na kagabi ipagsabay yung trabaho ko at saka yung nilalaro kong Throne and Liberty. All goods na, smooth na siya. So, hindi na siya nagka-crash. Kasi usually kapag ganun, for example, nafu-full yung RAM, yung usage ng RAM. Ang mangyayari dun, kadalasan nagbo-blue screen or yun, namamatay siya. Nag-overload. So, di niya kinakaya. Ngayon, di na. Pero ang problem ko naman ngayon is yung video card ko. Kasi alam ko 6 GB lang yun. Medyo old version, 1660 Super. So, hindi ko, kapag pinagsasabay ko, for example, manonood ako ng Netflix at saka maglalaro ako, yung Netflix or any kind of video, nagsa-stutter. Pero, naman, goods naman siya. Nagsa-stutter yung video, pero yung laro hindi. Pero, anyways, ayun, kasi medyo nako-consume na niya sobra-sobra yung GPU. Ayun, meron tayong top singles ngayon ng 107.5 bench press. Siyempre, bubble tea bench tayo. Feeling ko, possible, kung mabilis to, possible ko itong maging second attempt. Primary squat bench deadlifts ko, magkakahiwalay. So, primary squat Monday, Wednesday, primary deadlift, and Thursday, primary bench. So, kailangan ko mag-bench ng like 3 times na saktong gaan lang para maging malakas ako doon sa primary ko. So, which is na pagtanto namin to for the past ilang months, years namin nagtitraining ng coach ko. So, ganun akong klaseng bencher. Mahina na nga, kailangan pa ng parang stimulus for ilang days para maging efficient yung bench press niya. Dati, yung bench ko, kasabay ng primary squat, ang nangyayari doon, medyo off yung primary bench ko pag sinasabay ko sa Monday. So ngayon, tinry lang namin to, which works naman. So 6 times a day, 6 times a week ako nagbe-bench ngayon. So again, it's not for everyone. Akin lang to kasi may tendency akong mabilis makalimot sa bench ko kapag malalayo yung interval. So we did it 6 times. Pero it doesn't mean na same yung load. Undulating yung load niya, and of course, undulating din yung variations. For example, first day, meron akong comp bench or TNG, close grip bench, or Larsen, mga ganun. Iba-ibang variation. To stimulate lang, to prime lang si primary bench ko. So it doesn't mean na magbibuhat ako ng everyday mabibigat. No. Somewhat like about RPE 6 to 7 lang siya before mag-go dun sa volume, which is before mag-go dun sa mismong primary bench ko, which is today. And also, nakatulong din pala sa akin yun. Ito akin lang to, pero wala din, kumbaga kung nasa malayo pa naman kayo sa comp nyo, kumbaga, itry nyo rin kasi di ba, alam naman natin na poverty bench presser ako. So, mahina talaga ako mag-bench. So, pero, nung dinagdag namin yung frequency ng bench ko, yung confidence level ko sa bench tumaas. Alam mo yun? Kasi nga, parang siya mastery of a specific na bagay na parang hinuhulma mo everyday yung isang bagay. So, hindi ka ba gagaling doon? Parang ganun. Pare, mag-Rubik's Cube ka araw-araw, di ba? Parang yung muscle memory mo doon, parang solid. And also, dati hirap ako dito, yung mabilis na descent. Hindi yung dive bomb. Controlled pa rin siya, pero yung descent mo, yung pababa, is mas mabilis para less ngalay. Kasi mauubos ka talaga pag tinempo mo. Pero depende pa rin yan kung paano kayo mag-bench. Di naman ako bench lord para magsabi, ito pawang experience lang sa isang poverty bencher. Pero malay mo, mag-work sa inyo. Ito, 70 pa lang kailangan ko na mag-reps kasi sumasakit talaga yung wrist ko. Itong wrist ko may history kasi ito ng bali. 2 beses ako nabalian ito. Katangahan ko dati ng grade school ko. So, medyo weak talaga siya as in. So, yung wrist ko maliit pa. Kaya kailangan ko disrupt talaga, sumasakit siya. I would go for 90 na siguro. 90, 100. Practicing ko na mag-bigger jump sa bench kasi
might add confidence level din eh. Bench press, sobrang bilis ko training na ito, men. Himala, ito yung pinamaagang training session ko so far. 4 PM. Usually, nagtitraining ako mga 6, 7. Or kahapon nga, 8 na eh. Pero sasanayan natin, men, kasi malamang sa malamang nan. Kasi ang alam ko, ang start ng flight, kasi tatlong flight eh, sa April 11. Unang flight is about 10 AM. So, malamang sa malamang yan, mag-i-start kami mag-squat mga tanghali or even 1 PM. Or really depends sa situation. Matatapos yan, rough estimate, mga siguro 5. Kailangan ko ng practicein magbuhat ng mas maaga sa usual. Para hindi ako manibago pag sa meet day na. Medyo off yung shoulder ko. Dati sobrang takot. Alam mo ba? Dati nung sobrang takot ako sa 100. Meron pa nga naalala ko, may yung dating, nag-vlog ako dati. Like since, yun nga diba, sobrang medyo bodybuilding pa buhat ko nun eh. Nung nag-comment, try ko i-pop out dito. Sinibin ng coach ko yung comment. Dahil sa technique ko daw na wide, ganon, ganyan. Tapos nag-arc ako, ganon. Siyempre, feeling ko yung tao na yun, wala lang sa powerlifting. Bigyan natin benefit of the doubt. Sabi niya sa akin, doon sa comment na never akong makakahit ng 220 pounds or 100 kg. Kasi nga dahil dun sa technique ko. So, guess what? Surprise, surprise! Dapat talaga 100 kg lang to. Sabi ko sa coach ko kasi, last week, nung supposedly, nag 2x3 ako ng 100 kg last week. So, sabi ko, sobrang gaan ng 100 kg sa akin. Bigyan mo ako ng mas mataas konti. Para kahit paano, alam mo yun, may laban. Pero let's see kung anong takbo nito. Nag-jump ako ng 107, pero pag alanganin, 105 lang muna. Kaya di naman sa nagmamadali. Makikita kami ng mga klase ko ng high school. Diyan lang, malapit. 15 minutes away lang. Sa konting-konting lang, kasi tagal na rin namin di nagkita. Konting ko pala lang. Para sa inyo, ano the best sa pagiging estudyante nyo? Elementary, high school, college? Comment down below. Sa akin, so far, high school talaga. College kasi parang wala eh. Yung college ko, aral lang ako, tapos uwi na agad ako. Kasi time na yun, nabubuhat na ako eh. So, kailangan ko umuwi agad para makapagbuhat. So, di ako nang ipag-spend time sa mga klase ko ng college. High school talaga matindi. Elementary, makulit. Pero high school, yung pinaka para sa akin. So, kasi hanggang ngayon, ang klase ko ng high school, ano ko pa rin, mga kaibigan ko pa rin. I mean, nagkikita pa rin kami. Pero yung college, lalo na elementary. So good so far. 105 ba muna ako para build confidence? Sige, 105 muna ako. Gusto ko lang siyang maramdaman kung anong feeling ng 105. Kasi possible yung 105, ito yung magiging second attempt ko eh. Since di nga tayo pipiga this block, diba? This meet. Samang qualification lang. So, ang plan is, sabihin natin, 100, 105, 110. So, let's see. Reason why gusto ko maging smooth tong bench ko kasi ayokong compromise yung deadlift ko. Anong connect ang bench sa deadlift? Once kasi ma-compromise tong bench ko, let's say for example, nag-grind ka dito, may tendency kasi akong nagka-cramp yung upper lower back ko, mid back pala. So, kapag na-compromise yun, kapag nangyari yun, wag naman sana, maapektuhan yung deadlift ko. Hopefully na maayos etong bench ko. Kasi hindi ko pa alam kung like may hit ko ng maayos yung numbers ko. Kasi nga, di ba, magkakat tayo ng like 1 week out, we'll be doing water loading, gut cut as well. So, dig deep naman ako doon pag 1 week out na. Sasabihin ko lahat ng i-consume kong water, also foods, and yung mismong process. Kasi, actually, pinapagawa ko na siya sa mga athlete ko for several meets na rin, which is effective sa kanila. Ngayon, gusto kong patunayan sa akin naman. Ngayon, mas maayos na gut cut, like tracted lahat as in. I'm actually planning na mag-bench sa Gymzilla. Kung sa mga nakakaalam dyan, yung bagong bench pad ng LA ko ngayon is pusang galang lambot pare. Parang Uratex.
Kala ko joke lang ako nung roll at sinawakan ko. Ang lambot, men. Ito, di naman ganun kalambot to eh. Kasi ang tendency niyan, kapag malambot, so kapag niretract mo yung scapula mo, lulubog ka pa. Nilubog mo na nga, lulubog ka pa. Tapos lalo na yung mga sinker. Naglubog na sila, lulubog pa sila. I don't know kung kailangan mo mag-bench doon. Layo kasi. Mula dito hanggang Genzilla plus traffic, probably 1.5 to 2 hours. Tapos hirap pa mag-park doon kasi marami laging tao. Kasi malamang magbabago eh. Rock height mo magbabago. Di ba? Maraming magbabago. Pag sobrang technical mo sa bench press. Bigat na siya, pero siguro tayo na 107. Tamang linking park muna tayo. Pag mga gantong picking namin, nag-iiba na yung sound trip natin eh. Kailangan medyo malupit na eh. Instead na maglagay kayo ng ng band sa bench, maglagay na lang kayo ng chalk. Why? Kasi mas masisira pa yung bench pad pag nag-bands. Yung chalk malilinisan naman yan eh. Yung bands kasi, so ang nangyayari doon, syempre bands, nahihigpitan. So ang mangyayari, may possible pa ma-deform yung foam. So maglagay na lang kayo ng chalk. Yes, sir! At 7, 8. Let's go! Sakto lang pang third attempt yun, malamang men. Ting nun kasi may tendency kasi kapag pabigat mo ng pabigat. Nako-control ko, nade-tempo ko, katulad nung kanina ng 105. Ngayon na hindi ko naman siya na tempo. Which is good. So far, body weight stick for about a week na 78.3. 78.3 kanina pagising ko. Pero nung kumain ako, tapos tumai ako, nagbawas ako, nagtimbang ulit ako, 78.3 pa rin. So technically, feeling ko kapag morning weight ko, nakabawas na ako. Feeling ko nasa 78 flat na siya. Meron pa pala akong secondary. Let us see kung yan ang mapaput yung view ng video every week. As long as ma-document lang natin to up until meet day. Ilang men, kita kits. Let's go!